Ating hilingin ang tulong ng Panginoon sa ating pong pananambahan ngayong umaga. Sandali po tayo manalangin. Maraming salamat o aming Diyos na sa araw na to ay maaari naming maisa-isang tabi ang lahat ng usapin na nauugnay sa lupang ito. At kami ay magkaisa sa layunin na ikaw ay maitanghal namin sa aming kapulungan ngayong umaga, kasama ng lahat ng mga mananampalataya, simula sa sisikatan ng araw hanggang sa lulubugan nito, na magpupuri sa iyo, sasamba sa iyo ngayong umaga. Tulungan mo kami na makita namin ang iyong pagka-Diyos. Ikaw ang aming manilikha, at ikaw ang aming hari, at ikaw ang aming ama. Patuloy na tulungan mo kami na makita rin namin ang Panginoong Hesus bilang aming tagapagtanggol at tagapamagitan, na sa araw nito ang aming mga pananambahan ay matatanggap bilang mga kalugod-lugod na pagsamba. Itulot mo nga, Panginoon, na ang Banal na Espiritu ay makapangyarihang mag-usad ng aming isipan at mga kalooban upang ang iyong mga salita ay tunay na mangusap sa aming mga kalagayan kung saan kami tinatagpo nito. Purihin ka sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Unang-una ay nais kong magpahatid ng aming pagbati sa inyong pong iglesia sa inyong ikalawang taon at ikatlo ba? Pangalawang taon ng inyong pagiging isang iglesia. Sabi po ng salita ng Panginoon, 1,000 years is a day unto the Lord. Kaya alam niyo kung gaano kalayo na yung narating niyo sa inyong hanay. Ganun pa man, isang kagalakan na makabahagi kami sa okasyong ito at higit sa lahat sa pananambahan natin bilang mga mananampalataya ng ating Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo. Sa akin pong pagtatanong, Pastor Angie, ang isa sa mga talata na binigay niya sa akin ay yung po mismo nasa isip ko, Wonders of Wonders. Na ito po ay niloob ng Panginoon na malagay sa aking puso para ito ang matalakay natin ngayong umaga sa pangangaral ng kanyang salita. Tayo po nating dalhin ito sa panahon na nakalaan. Isa pong pamilyar na quotation ang nais kong gawin nating springboard sa ating pagtatalakay. Kung ito nga ay familiar, a journey of 1,000 miles begins with hindi familiar, ano po? A single step. Yan po ay quotation ng isang philosopher na si Lao Tzu. Ngunit yan ay sumasalamin sa ating Christian journey. Ang ating buhay bilang mga mananampalataya individually and as a collective body of believers bilang isang iglesia, tayo ay nasa isang paglalakbay. Katulad ninyo, mayroong mga panimulain, umuusad patungo sa hangganan ng mga layunin ng Panginoon. Being that, as a journey, sa napakaraming halimbawa sa Biblia na makikita natin na mayroong paghihintay na malubos ang mga plano ng Diyos sa buhay natin. Katulad na sinabi ni Pablo sa Roma Kabanatang 8, na sinabi niya, tayo at ang buong sansinukob o even the creation is groaning, and we ourselves are groaning inwardly, waiting for the adoption or the redemption of our bodies. Dadating kasi ang panahon na lulubusin ng Panginoon yung kanyang mga plano at layunin sa atin. Sinabi rin ng manunulat ng mga awit in Psalm 126, those who sow in tears will reap in joy. He who goes out bearing the precious seed will come and be joyful, will end with a laugh because of the harvest. So merong pain and toil sa paghahasik, pagtatanim, hindi agricultural mindset. At hindi ito pag tinanim mo bukas makaluwa ay mag-aani ka na. Merong paghihirap, merong paghihintay, and for all the technology we apply in our technical world, we are at the mercy of the environment na ang Panginoon ang namamahala. Sinabi rin ni Lucas sa kanyang
uh, kingdom parable, that the kingdom of God is likened unto a seed or mustard seed, na bagamat ito ay insignificant at walang pumapansin ito, the time will come that it will grow like a tree and birds will build their nest on it. So, ang common sa mga example na binanggit ko sa inyo, mismo sa salita ng Panginoon, ay dito sa ating paglalakbay sa lupa, ito ay proseso. Tayo ay nasa isang journey at hinihintay natin yung paglubos ng Panginoon sa kanyang mga layunin sa atin. Puhustuhin niya ang mga bagay na kanyang pinasimulan sa atin at mahalaga na makita natin yon. We want to see ourselves in that life journey and how it will translate for each of us and collectively as a body of believers. Saan ba tayo makakarating? No, saan makakarating yung Trinity Reformed Baptist Church after so many years? No, at inaabangan nating lahat yon. Saan tayo hahantong at sino ang mag-iingat sa atin sa hangganan ng takbuhin natin. So mahalaga na makita natin yung sarili natin dito na tayo ay participant. No, hindi tayo contributor, iba yung contributor sa participant. At nakapasok tayo dun sa mga layunin ng Diyos. At tayo mismo bilang mga umuugnay na mga nilikha ng Diyos ay nag-aabang tayo yung fullness ng time na pinangako ng Panginoon sa ating lahat bilang mga mananampalataya. So let me bring you to the text na tatalakayin natin at dito natin nahalawin ang mensahe ng ating pangangaral ngayong umaga dito po sa unang Korinto. Babasahin po natin yung unang 10 talata pero magdidiin tayo doon sa talatang 4 hanggang 9. I'm reading from the Tagalog version. Akong si Pablo, sa kalooban ng Diyos, ay tinawag na maging apostol ni Jesucristo. Ang ating kapatid na si Sostenes ay kasama ko. Sumulat ako sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto na mga itinalaga kay Kristo Jesus sa kanila na tinawag na mga banal, kasama ng lahat ng mga nasa bawat dako na tumatawag sa pangalan ni Jesucristo, na kanilang Panginoon at ating Panginoon. Sumainyo ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos ng ating Ama at Panginoong Jesucristo. Talatang 4, nagpapasalamat akong lagi sa aking Diyos para sa inyo dahil sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa inyo sa pamamagitan ni Jesucristo. Nagpapasalamat ako sa bawat bagay na pinasaganan niya kayo sa Kanya, sa lahat ng inyong pagsasalita at sa lahat ng kaalaman. Ito ay kung papaanong napag-ibay sa inyo ang patotoo ni Kristo. Kaya nga hindi kayo nagkulang sa isamang kaloob na kayo ay naghihintay ng kapahayagan ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ang magpapatibay sa inyo hanggang wakas. Hindi mapaparatangan sa araw ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Diyos ay matapat. Sa pamamagitan niya, kayo ay tinawag sa pakikipag-isa sa kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. Verse 10, mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kayong lahat ay magkaisa sa mga sasabihin ninyo at huwag magkaroon ng pagkakabahabahagi sa inyo. Sa halip, lubos kayong magkaisa sa iisang isipan at iisang pagpapasya. Hinagip ko po yung verse 10, bagamat it belongs to a different logical chunk ng mga talata na sinulat ni Pablo. Kasi po ay iuugnay natin yung konteksto ng mga susunod na talata dito po sa pagdidiin ng ating pag-aaral in verse 4 to verse 9. Makikita po natin dito ano ba yung main idea. Alam po natin na hindi tayo ang first recipients ng mga salitang ito. Sinulat ito sa mga mananampalataya sa Corinto. How far are we from that context? Pero mahalaga, malaman natin yung main idea. Meron pong 3 tema na lumulutang dito sa mga talatang ito. Una, yung pasasalamat ni Pablo, thanksgiving. Pangalawa, yung tema patungkol sa Panginoong Jesucristo. At pangatlo, yung katapatan ng Diyos. So ito po ay interpenetrating, related. Alam niyo, ang truth ay para pong yung hinabi na damit. Pag binatak niyo po yung isa,
susunod lahat, no? At maapektuhan ng lahat. So these are interrelated truths na hinalaw ni Pablo sa kanyang kaisipan, bunsod ng banal na espiritu para maisulat sa mga kapatid nito. Unang-una ay nagpapasalamat si Pablo for the original hearer. Sabi niya, salamat sa Panginoon for the grace that He has given you. Ako'y nagpapasalamat lagi sa Panginoon. Ako'y nagpapasalamat sapagkat pinagyaman kayo ng mga kaloob, hindi lamang sa mga salita, pati sa kaalaman. Punong-puno sila ng kaloob na galing sa Espiritu. At hindi lamang yon, napatunayan sa inyo, nagpatibay ang inyong patotoo patungkol kay Hesukristo. Ibig sabihin, nung naipangaral ni Pablo ang Panginoong Hesukristo sa lugar na iyon, o nung narating sila ng Ebanghelyo, the testimony of the Lord Jesus Christ was proven to them. And by them, nakita yung epekto ng katotohanan sa kanila. They're living lives consistent with the testimony or teaching of the Lord Jesus Christ. Kaya punong-puno ng pagpapasalamat itong si Pablo. At hindi lang yan, sabi, habang kayo'y naghihintay sa araw ng Panginoon. So, ang ipinagpapasalamat ni Pablo ay nakatanggap ng biyaya. Itong mga tao na ito, kasama na yung kaligtasan. In a generic sense, binanggit ng mga naunang talata, sabi niya, kayo yung mga idinalaga. Kayo ay tinawag. No, called. Yan po ay mga technical terms sa scriptures na hindi po simply summon, hindi ordinaryong pagtawag, sapagkat ang pagtawag nito, sabi natin, in our Reformed parlance, it is effectual calling because it ushers effectively to our salvation. Ang tinawag ng Panginoon ay nauuwi sa kaligtasan. Ito po yung paghuhukong natin ng Diyos sa atin kay Kristo, kaya ang lahat ng bagay ay tinanggap natin kay Kristo. Kaya yun yung unang tema, Thanksgiving. Pangalawang tema, hindi bababa sa 10 o 11. Ang pangalan ng Panginoong Hesukristo na tinukoy sa unang 10 talata na binasa natin. So lumalabas, mathematically speaking, for each verse ay parang naandoon yung pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kasi ito yung magiging major trust, ito yung magiging diin ni Pablo sa pagtutuwid sa mga taga-Korinto, sa mga suliranin na kanyang babatain o kanyang harapin sa pakikitungo sa mga kapatiran nito. And then thirdly, sinabi ni Pablo, ang Diyos ay matapat. Dadalhin ka ng Panginoon, kayo ng Panginoon, with all the gifts that you have, with all the eagerness and waiting for the coming of the Lord, He will bring you to that end guiltless. Ibig sabihin, pagdating doon sa dulo ng journey nila, yung kapuspusan ng ating sanctification, guiltless, wala nga tayong kasalanan. In the practical sense, kasi yung sanctification, yung pagpapabanal o pinaging banal tayo, ay ang isang konsepto niyan ay habang nabubuhay pa tayo rito sa lupa, mayroong pagpatay sa kasalanan. At magiging perfect lang tayo, magiging ganap tayo pag dumating na tayo doon sa hangganan, sa dulo ng plano ng Panginoon. And that is, sabi, it will be a time of being guiltless. Wala na. Wala nang panunumbat ng budhi. Habang nakaupo tayo dyan, baka meron pa tayong mga kasalanan na ginawa patungo dito sa daan, di ba? At habang nakikinig na tayo, nanunumbat pa yung budhi natin. Well, pagdating daw ng panahon na yun, wala na. Mga kapatid, ito po yung main idea nung 4 na talata intended for the original hearers. Now, ilalapat natin ito sa ating kaisipan at sa ating karanasan at nais nating mahalaw ang mensahe na dala nito bilang paglalapat. So, nais kong mabuod ang ating pagtatalakay sa 2 heading. Una, God's faithfulness and His means. At pangalawa, God's faithfulness as His power. Kasi ang pinatalakay dito sa 3 tema ay yung katapatan ng Diyos. At nais nating maiayon ito sa ating karanasan na kayo bilang isang iglesia ay maninindigan at isasandig ninyo ang inyong kalooban, pag-asa, kaisipan at lahat-lahat sa pagtitiwala sa isang matapat na Diyos. Kasi yun lang ang pag-asa natin. A God who never changed,
who is a faithful God who will keep us until we have reached that final end for which God planned from eternity past. Kaya, paano natin ito ilalapat? No? Ang mensahe na nais kong dalhin ngayong umaga ay mabubuod sa ganitong mga pananalita. Ang tapat na Diyos ay humihingi ng pagtatalaga sa Kanya upang gustuhin ang mga layunin niya para sa atin sa Kanyang mga soberanong kaparaanan. In English, sabi po ng ating summary statement, our faithful God demands commitment or devotion that He might accomplish His purposes for us through His sovereign ways. Kaya yung pong balangkas natin, dalawa lang, binibigyan ko po kayo ng handle para madali ninyong maalala, ang Panginoon na matapat at ang Kanyang mga pamamaraan. Ang Panginoon na matapat at ang Kanyang katapatan bilang kapangyarihang nag-iingat sa atin. Kaya ang mga layunin ng Diyos ay mapapaganap sa ating mga buhay. Tignan po natin yung unang balangkas, God's faithfulness and His means. Pansinin natin, ang katapatan ng Panginoon ay nagpakita rito sa pagbibigay niya ng napakaraming kaloob doon sa Corinthian church for His children and thus enabling them to fulfill His eternal purpose. Sabi na ni Pablo, pinagyaman kayo ng Panginoon sa lahat ng bagay. Kung tutuusin, wala nang kulang sa mga bagay na tinanggap ninyo. You were enriched in all speech and knowledge so that there is nothing lacking among you. Walang pagkukulang. So, ibinigay ng Panginoon yung kailangan ng mga mananampalataya upang sila ay magpatuloy sa kanilang mga buhay at maabot nila ang layunin ng Panginoon para sa kanila. See, meron pong provision ng Panginoon through the gifts. Ang katapatan ng Diyos ay nahayag sa mga paraan kung paano niya inihahatid ang kanyang mga anak sa kanyang mga layunin. Now, ang tanong natin, paano ba natin makikita yung faithfulness ng Panginoon in the context of verse 4 up to verse 9? No, sabi po, Paul was very thankful how God granted salvation and salvation graces to Corinthian believers. No? At makikita natin na pinupuri niya ang testimony ng mga mananampalatayang ito at kanyang pinagtitibay ang mga layunin ng Diyos na lulubusin sa kanila. Dalawang bagay, mga kapatid, under this heading. Una, in the faithful provisions of all they possess as a church that enables them to continue serving Him. Sa pamamagitan ng mga kaloob ng Diyos na ibinigay. Ang context kasi nito ay sinasabi ni Pablo na kayo ay mayroong mga spiritual gifts. At bukod doon, you were enriched in all speech and knowledge. Yung spiritual gifts po dito, pag tinignan natin sa original language, ay yung tinatawag na charisma. That is distinct from the charismata. Yung charisma is more of a general term, maybe referring to salvation, maybe referring to general blessings, or maybe referring to special endowments of the Holy Spirit. Yung charismata, ito po yung mga sign gifts. Pag tinawag pong sign gifts, ito po yung mga tanda. Pag mayroong propeta na nagsasabi ng truth revelation, pag mayroon siyang sinabi sa panahon na yon na hindi pa kumpleto ang banal na kasulatan, pag may sinabi yung propeta, mayroong sign na ibibigay para patunayan na yung sinasabi ng propeta ay totoo. So yung sign gifts, that charismata is different from charisma. Pero ang gusto nating makita dito, ibinibigay ng Panginoon sa kanila yung mga bagay na yon to enable them para sila ay ayudahan doon sa kanilang sa layunin ng Panginoon. At ito ay palatandaan ng pagiging matapat ng Panginoon sa kanila. Ano? At hindi lamang yon. Sabi nga natin dito sa susunod na mga talata, in the lower context, down below, naandito na nagtatalo-talo yung mga mananampalataya sa Corinto. Sabi, ako si Pablo,
Ako si Pedro. Hindi yan. Ako sa Panginoon. No? And remember, si Apollos ay teacher nila. Merong magaling na preacher to, di ba? Sabi po ng Book of Acts, Apollos is mighty in the scriptures. Magaling at bihasa itong tao na to. At nasa Corinto siya. Ando si Pedro, ando si Pablo, ando si Apollos, ando si Sosthenes, na synagogue leader. Ibig sabihin, these people were given people or persons as gift from the Lord. Hindi lang yung charisma, hindi lang yung charismata, but people who will enable them to build up their faith so that God's purposes might be accomplished in them. So, pangalawa, makikita natin na hindi lang yung mga gifts of charisma and charisma at mga tao, diba? Ephesians 4:11, and to the church, He gave some apostles, teachers, pastors and teachers. Binigyan din tayo ng mga kaloob na gano'n. Pero, hindi lamang yon. Binigay din sa kanila ng Panginoon in the difficult circumstances where they find themselves that demands faithfulness to the person and work of Christ. Ibig sabihin mga kapatid, nakapaloob sila sa lahat ng problema ng iglesia. Doon sila gumagalaw. That is their environment. Doon sila lalago, doon sila mabibihasa, doon sila tuturuan ng Panginoon, doon mangyayari yung discipleship and everything that God wants to teach them. Kasi nobody grows in a vacuum. Walang lumalago sa isang nakahiwalay na sisidlan. Lahat tayo ay lalago at makikita natin ang mga gifts natin ay others-orientedness. Pag hindi others-oriented yung gift na yan, magiging makasarili yan, magiging sinful. Kaya palaging love one another. Live in peace with one another. Be kind to one another. There is a context by which we grow. Ang problema, ang context na ito ay iba't ibang kasalanan sa loob ng iglesia. Chapter 1 to 6, makikita natin yung division, makikita natin yung incest. Sabi, itong klaseng kasalanan na to is not even named even among the Gentiles. Napaka-unique ng kasalanan na to. Nasa gitna ng Corinthian church. Adultery, legal battle with fellow Christians in the secular court, questions about marriage, misuse of Christian liberty, eating meat offered unto idols, disorderly worship, abuse of spiritual gifts, question about resurrection. Ang dami concern nito mga mananampalataya na to. At siguro kung nabuhay tayo sa panahon na yun, sasabihin natin, baka apostate church na to. Napakaraming problema. Pero mga kapatid, ito yung soberanong paraan na ginagamit ng Diyos para matry yung ating buhay, pananampalataya. How are we going to thrive in the problematic church like Corinth? Sabi, itong Book of Corinth is the source book of church problems. Kung meron kang gustong pag-aralan na problema na nararanasan ng iglesia, basahin mo itong aklat na ito. Now, ano po yung puntos natin? God is involved in every inch of our lives and He is making it sure that His purposes for each one of us will be completed according to His determined plan. Kahit na anong karanasan yan, at napakaraming enabling gifts na binigay ng Panginoon, makikita natin dito na ang ating Diyos, ang ating matapat na Diyos, ay umuugnay sa ating pamumuhay individually and corporately. And that is to bring us through His faithfulness to His intended end. Para marating natin yung dulo na dinisenyo niya para sa atin. So, sabi dito, ang ating Diyos ay may matapat na pakikiugnay sa ating mga buhay at tinitiyak niya na maaabot natin ang kanyang mga layunin. Now, ano pong hamon sa atin dito mga kapatid? Ito na yung practical na dapat nating makita, no? Is there any excuse for us to be faithful
and fruitful in our lives as individuals and as a church? Sa dami ng binigay ng Panginoon na pagpapala, meron bang excuse para hindi tayo maging mabunga at maging matapat sa Kanya? Diba? Are you aware of the blessing of God that He gave to the church that you may grow? Alam niyo ba yung mga binibigay ng Panginoon sa inyong iglesia para kayo ay palaguin? Meron ba kayong mataas na kamalayan? Are you mindful in thanking God or thanking God's faithfulness for these gifts that enables you? Nagpapasalamat ba tayo sa mga general blessings that we common people enjoy? No? Nakatira po kami doon sa Cainta. Sobrang traffic. Grabe. A 7-kilometer trip will take you almost an hour or maybe 1.5 hours. 30 taon ako nagtrabaho. Alam niyo, nagpa-retire sa akin yung traffic. Hindi ko na kaya yung stress ng traffic. Pero ang point dito ay, nagpapasalamat ba kayo doon sa mga blessing ng Panginoon na generally binibigay sa lahat ating mga tao? Kasi enabler yan para magpatuloy tayo. Nagpapasalamat ba kayo sa mga traffic enforcer? No? Sa mga pulis? Sa mga government official? Kahit na ngayon ay nagmumura yung ating Vice President, meron pa ring sense of order dahil may gobyerno tayo in place. Ano? Nagpapasalamat ba kayo sa mixture of people that belongs to your church? Sa amin ay mga 30 na yung senior citizen namin. Ano? At merong ilang mga professionals, yung mixture na yan, blend yan na binibigay ng Panginoon sa church natin para yung dynamics ng growth ay ma-hasten. No? Makita natin how we will dwell with each one sa loob ng iglesia. No? Yung location ninyo, eto, napakagandang lugar niyo mga kapatid. You must see this as a circumstance of worship that allows you to enjoy your fellowship unhindered with serenity, quietness, and stillness. Ang hirap po yung church ninyo ay nasa tabi ng kalsada, no? Habang nagpipreach yung pastor ninyo, ay nakakadinig kayo ng taho! Taho! No? Kayo, napakaganda ng lugar ninyo. At ito ay circumstantial blessing of worship. At kami po sa aming iglesia, alam niyo naman, nakarating na yung iba sa inyo to. Nasa rooftop kami ng 3-story building. At doon, syempre, doon ang pinakamainit. Kaya ginagawa na lang namin joke na napakainit ng paglilingkod dito sa church natin. Kasi talagang buti nga, may kisame na ngayon. No? And people can just complain. They can just complain. Pero wala po kami naririnig na reklamo. No? At yan po ay napakahalaga na makita natin yan. No? Are you aware of your own gifts? Alam niyo ba yung binigay ng Panginoon na kaloob sa inyo? Are you aware that God gave you something to be used for the body? Hindi para sa inyo yan. Para sa kabuuan niya ng iglesia. To enable you and each one of you to reach God's plan and your full potential as an individual believer. No? At sabi nga dito, walang mananampalataya na walang regalo ang Panginoon. Lahat kayo merong kaloob. Kaya kung hindi kayo functional, there is something wrong with you. Pinag-aaralan po namin yung Doctrine of the Holy Spirit. Meron pong nagtanong, Pastor, ano kayo pa nung spiritual gifts at saka yung natural talents natin? No? Kung ang pag-uusapan natin ay source, walang pinagkaiba yan. Galing lahat sa Panginoon. 1 Corinthians 4:7, sabi, what do you have that you did not receive? Anong meron ba kayo na hindi ninyo tinanggap? Wala. Empty-handed tayo. Kaya sabi ni Job, di ba? Naked came I from my mother's womb, naked shall I return. Wala tayong property sa mundo na to. Not even our lives, not even our breath. Lahat pag-aari ng Panginoon. Yung spiritual gift, eto yung dati, wala ka. Nung naging mananampalataya ka, na-enhance. Maaring naandyan na yan. Sabi, you were enriched. Pinagyaman pa. Ibig sabihin, nandun na, pero pinagyaman pa. Yung talents, ito yung mga natural
na inborn sa atin. Na merong mga tao talaga na nung kapanganakan pa lang nila, meron na silang mga specialization na kaya nilang gawin. And we call that also as a gift from the Lord. Now, ang tanong, alam mo ba yung gift mo? At ginagamit mo ba yan? Is there any deliberate and conscious regard in discovering God's gift to you? Deliberate, sinasadya. No? Sa amin pong iglesia, meron kami tinatawag na DDD. No? Discover, develop, deploy. Discoverin mo muna kung ano yung gift mo. Tapos i-develop mo, of course, interaction sa mga kapatid, and then be ready to be used of God. No, madali lang naman tandaan, di ba? DDD, di ba? No, hindi po yan SSS, no? Iba 'yon, no? So, are you employing your gifts with grateful and useful devotion? May mga tao nagpapagamit nga sa iglesia pero ang bigat ng kalooban. No? Ang bigat ng kalooban. Eh siya na nga lang yung merong gift na gano'n, inaasahan ng mga kapatiran pero parang hindi siya nakikikooperate. Ang bigat. Brad, i-design mo naman itong ano kasi graphical artist ka. O sige, pastor, ang bahala dyan. Eh, malapit na yung deadline. No? So, ganun ba ang ating halubilo sa ating mga kapatid? No? Eh, pag ginagamit natin yung ating mga kaloob, this will allow you to grow to God's own purposes. And this is your functional value in the life of your church. Ito ang value adding sa church, yung iyong gift, no? And it is something that will ensure that you will be preserved in your holy calling. Ito ang nagbibigay ng kaisipan na habang ginagamit mo yung mga kaloob na yan para sa iglesia, iniingatan ng Diyos yung buhay mo. Nagiging kagamit-gamit ka at ikaw ay nagtatalaga ng iyong sarili sa loob ng iglesia. Alam nyo, mayroong panukala ang ating mambabatas na ang mga senior citizen ay pwede na ulit magtrabaho. Diba? Marami na bang senior citizen dito? Actually, we don't retire from a job. We retire from a job. We don't retire from work. Hindi tayo tumitigil sa trabaho. Sa maaari sa isang uri ng trabaho, tapos na tayo dyan, pero nagpapatuloy tayo nagiging value adding sa society natin. At nakakatuwa no, na ang mga matatanda is allowed to work and find value sa ating lipunan. At kung wala kang ginagawa, may kaloob na binigay sa iyo ng Panginoon, paano mo maaabot yung potential, yung design ng Panginoon para sa iyo. Alam niyo, sa corporate world, meron kaming tinatawag na disiplina no, sa aming code of conduct, red book namin. O kaya palagi yan mga example ko kasi nagtrabaho po ako ng 30 taon sa bilang isang kawani. Sa HR, 13 taon ako. So kaya halos nakilala ko yung 6,000 empleyado na Meralco. 1,000 sa kanila ay mga inhinyero, and during the peak of my career, kabisado ko yung 1,000 pangalan na yan with middle initial. Pero ngayon, hindi ko na maalala yung pangalan ng anak ko. Nagkakamali-mali ako. Anyway, anong puntos na gusto kong dalhin dito? Yung code of discipline, mga kapatid, pag mayroong isang tao na dinidisiplina kami, ang isa sa form ng discipline ay yung floating status. Pino-float. Pag may kasalanan ka sa kumpanya, technically float ka. You are required to report for work. But you are required to do nothing. Andun ka. Kailangan mag-time in ka. Pero bawal kang magtrabaho. Alam niyo, parusa po yun, mga kapatid. Parusa yun. Ang minsan, ang mga mananampalataya, ganyan. No? Meron silang gift, pero ayaw nilang mag-contribute sa church. Meron silang kaloob, pero ayaw nilang gamitin. With useful devotion, faithful and fruitfulness. At nakakalangkot po yan. No? Meron namang ibang mga tao na kanila namang ipinipilit yung sarili nila sa hindi nila kaloob. No? Sometimes we pretend to have other gifts, others pretend they have no gifts at all. No?
Pag may nagsabi dito sa inyo, Pastor, ang gift ko po ay kumanta. Sabihin niyo na agad, hindi yan ang gift mo, sister. Kasi napakaraming gustong kumanta na hindi naman marunong kumanta. Salamat na lang tayo ay communal worship singing. Wala tayong solo-solo dito sa church, di ba? Kaya pag may nag-volunteer na umawit, sabihan nyo na agad. At hindi lamang yun, mga kapatid. Depraved ang culture natin when we affirm each other's gift. Hindi tayo marunong mag-recognize ng kaloob sa loob ng church natin. No, to give you an example, no, dito sa atin sa Pilipinas, pag binati mo ang isang bagay, hindi marunong mag-respond yung binati mo. No? Pag sinabi mo, wow, nice shirt ah. Ay, okay lang to. Nice tie, brother. Sir, nice tie. Mura lang to. Ganyan, hindi tayo marunong mag-respond sa mga confirmation and recognition ng mga kaloob natin. No? Kaya ang tanong ay, marunong ba tayo mag-affirm ng mga kapatid natin na mayroong kaloob? Pinapalakas ba natin yung loob nila? Pagka napansin ninyo, Brad, nabe-bless ako pang natuturo ka. Affirm. Mag-aaral ka sa ano? Hindi pala sa ano, hindi sa GMA. Ano? Mag-aaral ka sa RB. Baka magiging pastor ka, baka may calling ka. Subukan mong mabuti ang mga kaloob na yan. No? Okay, so let's look at the second part of my sermon. No? God's faithfulness in His power. Hindi lang natin makikita na matapat ang Panginoon through His sovereign ways and means. Binigyan niya tayo ng maraming kaloob para makarating tayo sa dulo ng kanyang intention at ng design niya sa atin. That's God's faithfulness. Diba? The magnitude or a lot of gifts increases yung ating responsibility. Diba? Pag pinag-usapan natin dito yung human responsibility, sabi ng Panginoon, to whom much is given, much is required. Hindi ibig sabihin, binigay na lahat ng Panginoon sa atin, wala na tayong gagawin. Hindi po, merong hinihinging tugon sa atin. At yung tugon na yan, yung response na yan, ay hindi po meritorious on our part. Yan ay bilang pagpapasalamat natin sa ginawa ng Panginoon sa atin. Okay, so God's faithfulness as His power. Our God as our covenant God is able to preserve us because of His faithfulness. Alam niyo po yung faithfulness ng Panginoon as an attribute. Ano po yun abstract, parang love. Abstract. Hindi natin maunawaan hanggat hindi natin makikita yung practical outworking. Paano ba natin maunawaan yung faithfulness ng Panginoon? Mahahawakan ba natin yan? Malalasahan ba natin yan? Madidinig ba natin yan? Konsepto yan na tinuturo sa atin sa Biblia. So, to find meaning in that faithfulness, dapat makita natin how it translates to our experience. How it translates in the history of God's redemptive plan. Para masabi natin, oo nga, matapat nga ang Panginoon. No? So makikita natin yan dito sa verse 8 and 9, sabi, siya ang magpapatibay sa inyo hanggang sa wakas. Ano po yun? Ipe-preserve tayo ng Panginoon. Hindi mapaparatangan sa araw ng ating Panginoong Kristo. He will preserve us guiltless. Sino yun? Yung katapatan ng ating Panginoon ang mag-iingat sa atin. So, it is something that ensures perseverance. It is grounded in the security of God's purpose and grace, and it is called effectual call. Sinabi dito, verse 9, ang Diyos ay matapat, sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikipag-isa sa kanyang anak. So makikita natin dito, it ushers us to the state of salvation and puts us in line with the will of God through sanctification. Kaya yung mga tinawag ng Panginoon, hindi natin maitatanggi pa yung chain of Romans 8:29-30. Those whom He predestined, them He also called. Whom He called, them He justified. Whom He justified, them He glorified.
Yung tanikala na yan, mga kapatid, ay walang patid. Yung pinasimula ng Panginoon in eternity past, in election, pagdating ng history, nakita natin yan. Tumawag na ang Panginoon ng mga mananampalataya. O tumawag na ang Panginoon ng mga tao sa pananampalataya. At pagtawag niya, sabi natin, this is something technical, yung calling, it is the sovereign act of God whereby God unites us with Christ. Inihugpong tayo sa ating Panginoon. Kaya lahat ng blessings natin nahugnay kay Kristo. At nung tayo ay ipinanganak na muli, pagkatapos po ng calling, we were born again. Ito po yung quickening of our spirits. Doon tayo makakatugon sa call ng Panginoon. At ang tugon na yon ay tinatawag nating faith and repentance, which we call conversion in our earthly experience. So, calling, election, regeneration, tapos faith and repentance. Pag nanampalataya tayo, we are then justified, sanctified, and glorified. Ito po yung redemptive plan ng Panginoon. Ito yung layunin ng Panginoon. Walang putol, walang mahuhulog doon sa pinili niya. Hanggang makarating doon sa dulo. Sigurado po tayo. At kung bibigyan natin ng maiksing paliwanag yan, through the covenant of Abraham is rooted in the covenant of grace. Di ba sabi ng Panginoon kay Abraham, gagawin kitang amain ng mga bansa. Pagpapalain ko ang mga bansa sa pamamagitan mo, sa pamamagitan ng iyong offspring, singular, sabi ni Paul in Galatians 3. Yung pong offspring na yun, babalikan natin, Genesis 3:15, ito yung pangako ng Panginoon na dudurugin ang ulo ng ulupong sa pamamagitan ng anak ng tao o anak ng babae. The son of the woman, the son of the serpent will be in perpetual enmity. At dadating sa kasaysayan, no, ang gagapiin ng Panginoong Jesucristo, ang arch enemy natin. Nangyari na po ba yun, mga kapatid? Nangyari yun. No? Nauugat natin yung covenant with Abraham with the covenant of grace, at yung covenant of grace ay nauugat natin sa covenant of redemption. In eternity past, our triune God agreed that they will save a number of people which we call elect. At ang Diyos Ama, ang mamimili, ang Diyos Anak, ang mamamatay para sa kanila, ang Diyos Espiritu Santo, ang maglalapat ng lahat ng benepisyo ng kamatayan ng Panginoon. Ano pang hahanapin natin, mga kapatid? Kompleto ang layunin ng Panginoon. And pagdating ng sukdulan, the new covenant is the fullest expression of the covenant of God. So, dumating na ang Panginoon, isa na lang hinihintay natin, di ba? Yung kanyang muling pagbabalik. At para sa mga mananampalataya, it is not the day of judgment. It is the day when God will fulfill all His promises. Gagawin niya ang lahat ng ipinangako niya sa atin. Walang patlang. Lahat in the fullness of God what promised we will receive in the day of Christ. Ano pang hahanapin natin, mga kapatid? God is faithful. He will deliver us. Now, ang tanong, sabi, ang punto natin, we must be keenly aware what transpired in eternity past, in history, and in the present. Yung tinatawag nating redemptive history. We must be able to clearly see and understand what God has accomplished in His faithfulness to procure our salvation, which we share and enjoy today. Ano nangyari? At ngayon ay nag-enjoy na tayo, no? Nararapat tayong maging maalam sa mga pinangyari ng Diyos sa larangan ng pagliligtas dahil sa kanyang katapatan, sapagkat ito'y ating pakinabang at kagalakan. Diba sabi natin in one of the Filipino proverb, ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Alam nyo,
Si Pablo ay tinutuwid niya yung mga taga-Galatia. No? Sabi niya, "O foolish Galatians, who has bewitched you that you have turned away from Christ? You fools! Hindi nyo ba alam na pasimula kayo sa Espiritu, tapos magtatapos kayo sa gawa, sa kautusan?" Mga kapatid, ganun ang mangyayari sa ating mga Kristiyano. We easily erode into the wrong mindset kung paano tayo iniingatan ng Panginoon. Paano tayo iniingatan ng Panginoon? Dahil sa kanyang katapatan. Hindi po dahil sa ating pagsisikap. Hindi dahil sa ating performance. At minsan nawawala yung joy ng ating salvation kasi we fail in our performance. We erode into legalism. Tandaan natin palagi yung konsepto na yung mga hinahanap ng Panginoon sa ating utos, yung tinatawag na imperatives, ay nakabatay sa indicatives. Truth of the matter is, God saved us already. Yun ang totoo, yun ang matter of fact. Kaya, dapat kang sumunod sa Panginoon as a matter of your response to God. Pag binaliktad mo yung order na yan, kaya ka sumusunod para ikaw ay maligtas. And it is a common pitfall among believers. Nagpasimula sa biyaya, magtatapos sa sariling sikap. Nangyayari po yan, mga kapatid. No? So, in closing, hayaan nyo po na masabi ko itong correctives or pitfalls in perseverance. Marami tayong pwedeng kahulugan sa pagpapatuloy natin sa ating buhay. No? Una rito ay sabi, divine enablement can result to guilty inaction. Ganito ang mentality ng ibang mga tao. Total, ligtas na ako, di pabanjing-banjing na lang tayo dito sa buhay natin sa lupa. Diba? Okay na, pinrovide na ng Panginoon ng lahat. What more do we need, di ba? Relax na lang tayo. Kami pong mga senior citizen, doon sa aming church, palagi kami nag-uusap-usap. Naku, malapit na tayong mawala sa mundo na to. Konting panahon na lang, mawawala na tayo. Ano pang pwede nating magawa para sa Panginoon? Kailangan makakita natin yung timeline. Kasi mahalaga na yung pong guilty in action, hindi nangangahulugan na pinrovide na ng Panginoon sa iyo lahat, ay wala ka nang gagawin. Pangalawa, misuse of God's provision and gifts can disqualify us from our race. Diba? Ano nangyari po sa mga taga-Korinto? Imbis na ma-appreciate nila yung mga galing na regalo ng Panginoon sa kanila, nagkabaha-bahagi sila. Ako kay Pablo, ako kay Cephas, ako kay... Misuse of gifts. Yung speaking in tongues, yung mga karismata, ano nangyari? Naging occasion for self-aggrandization, naging occasion for arrogance, naging occasion for pride. Nabaliwala yung gift ng Panginoon kasi na-misuse. The gift of knowledge, sabi ni Pablo, knowledge pops up. Nagpapalaki ng ulo yan. Alam mo yan, ang weakness ng mga reformed, daming alam. Pero may disjuncture yung ugali nila sa kaalaman nila. Ang laki ng gap. Oo, maraming ang alam, pero nakakahiya naman yung karakter. No? Kung mangbas sa social media, ganun-ganun na lamang. No? Pero hindi sa dami ng alam niya, kundi the meeting point between what you know and what is God's will and how you apply God's will according to that gift of knowledge. Yung gift of knowledge na yan, hindi yan po yung mysterious knowledge na kaya mong madiskubre. Yan po yung practical knowledge. Merong mas malalim na pangunawa sa realidad ng iyong pag-iral bilang mananampalataya. The unbelievers may know the terms that we use, but they don't have the idea of reality. Alam nila yung kasalanan, pero hindi nila alam yung kasalanan. You know what I mean? Diba? Alam nila yung kasalanan. Kaya kailangan natin ipaliwanag sa kanila, hindi lang yan. Ang kasalanan ay hindi lang yung nang-re-rape ka, nang-hold up ka, pumapatay ka, hindi yan. Ang kasalanan natin ay bumubulok sa puso natin araw-araw. We cannot help it. All we need to do is to cry out to the mercy of God. Panginoon,
Kung hindi mo ako ililigtas dito, hindi ako maliligtas. Dahil bumubulwak ang kasalanan sa puso ko. Kahit nag-iisa na ako sa aking silid, ang mga pumapasok, nakaisipan sa akin, ay mga bagay na nagdadala sa akin ng kamuhian sa aking sarili dahil ito'y kasalanan laban sa iyo. So, misuse of God's provision and gifts can disqualify us from the race. No? Kaya makikita natin, I started with a familiar quote. Sabi ko, a journey of 1,000 miles, no, begins with a single step. Ang nangyayari ngayon, mga kapatid, a journey of 1,000 miles ends with a single misstep. Ang haba-haba na ng paglilingkod niya eh. Pagdating sa dulo, nasilat, nahulog. Ang daming nakakaalam globally na Kristiyano siya eh. Great preacher. Kaya yung mga tao nag-iiyakan nung nalaman yung kasalanan niya. You know who I am referring to, na disqualify sa race. Hindi naman nawala yung kaligtasan niya, pero na-disqualify siya sa race. Sabi ni Ecclesiastes chapter 10, isang botelya ng pabango, pag merong nabulok na langaw dyan, kahit isang langaw lang yan, spoils everything. Diba? Kahit anong ganda ng Kristiyanong pamumuhay mo. Tapos magkaroon ka ng batik. Kaya napakahalaga na sinasabi ng Panginoon, He will bring you guiltless. Guiltless. He will keep you until that day. No? Kaya babalik tayo sa mensahe, ang tapat na Diyos ay humihingi ng pagtatalaga sa Kanya upang hustuhin ang mga layunin niya para sa atin, para sa Kanyang mga soberanong kaparaan. No? Commitment is resisting the temptation to betray our faithful God. It is about self-awareness. Ano ba yung mga gift mo? No? Becoming aware of who we are, a willingness to change with intense focus and enthusiasm. May kasigasigan, no? Resulting to a change in character, sanctification. And it is looking at God while doing His revealed will. Nakatingin tayo sa Panginoon kasi siya ang matapat na mag-iingat sa atin sa paggawa natin ng mga kapahayagan, mga kalooban ng Diyos na sinabi na sa atin. Alam niyo mga kapatid, ang revealed will ng Panginoon, hindi yan sikreto. Inihayag na yan. Kaya all we have to do is to obey. Hindi tayo pinapahirapan ng Panginoon. Panginoon, ano bang kalooban mo sa buhay ko? Nais kong sumunod sa iyo. Hindi, ang dami ng kalooban ng Panginoon. Araw-araw, every inch of the day, we are walking with a clear conscience because we are walking and we want to please God. Now, baka ang pinag-uusapan natin dito ay mga bagay na mag-iingat sa atin hanggang dulo, pero baka may mga kasama tayo dito na kahit ingatan kayo hanggang dulo, ay mauwi kayo sa kapahamakan. Kasi unang-una, wala kayong kaugnayan sa Panginoon Jesucristo. Napakalinaw din ang sinabi ng salita ng Diyos. I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but through me. Nag-iisa lang ang Panginoong Jesucristo. Siya lamang ang tanging Diyos tao. Wala nang iba sa buong sansinukob. And it is through Him that we will come. At Panginoon mismo ang nagsabi niyan, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but through me. No man, no man, no man. Walang makakalapit sa Panginoong Diyos maliban sa akin. Baka ang Panginoong Jesucristo kilala mo ay lip service lang. Tayo mga Pilipino, 400 years tayong nasakop ng mga Kastila. Ang alam nating Jesus ay hanggang ngayon ay nakapako pa rin. O kaya yung maliit, o kaya yung maitim na nakahiga na ipinaparada tuwing Biyernes Santo. O kaya naman yung sinusuotan ng pula at ipinaparada ng maraming tato. So, baka yan ang idea mo ng Panginoon Jesucristo. Hindi po. Ang Panginoon Jesucristo ang tanging tagapagligtas. Maliban na makilala mo siya, hindi ka mauugnay sa kaharian ng Panginoon. Maliban na makilala mo siya,
walang ibang tagapagligtas na magsasangga ng galit ng Diyos para sa iyo. Kaya ang panawagan ay huwag kang titigil sa sarili mong konsyensya, sa sarili mong budhi, hanggat hindi mo nakakilala ang Panginoon. Hindi natin alam kailan tayo mamamatay. Di ba? Yan ang isa sa mga sorpresa ng buhay natin. You are maybe in the pink of health, nakasaruro ka ng iyong kalakasan, and you can die. Nung isang araw ay merong nagmumotor, no? Tumawid po yung tricycle na may daladalang tubo. Ang haba ng tubo. Napanood niyo ba yun? Pak! Sabi ng iba, pag malapit na ako mamatay, hingi ako ng tawad sa Panginoon. Eh, hindi po ganun ang kamatayan. Yung iba nga, hindi malang dead! Hindi malang nakasigaw ng namatay na sila. Hindi sila nakapagsisi. Kaya hanggat may panahon pa, kaibigan, panawagan sa iyo to. Kaya ka nandito ngayong umaga, sinadya ng Panginoon na marinig mo ang panawagan na ito. Ito ang kamay ng Diyos na umabot sa iyo, magsisikat manampalataya, bumaling ka sa Panginoong Jesucristo, fly at the feet of the Lord Jesus Christ. Siya lamang ang tanging pag-asa mo, wala nang iba. Ang tanging pag-asa mo ay mahabag ang Diyos sa iyo. Wala nang iba. Ang tunay na larawan mo ay lilimos ka ng habag. Panginoon, have mercy! Hindi natin siya pwede pilitin sa kanyang kahabagan. Sabi ng Panginoon, I will have mercy on whom I will have mercy. I will have compassion on whom I will have compassion. Dahil tayong lahat ay iisang tapakan. Makasalanan tayong lahat. And the choice is not ours. It is God. Hindi ito susi na nasa kamay mo. Ito ay depende sa kahabagan ng Panginoon na inilalapat sa mga taong tinatawag niya, katulad ng pangangaral na ito, tinatawagan ka ng Panginoon, lumapit ka sa Kanya, magsisi ka ng iyong mga kasalanan. At para sa ating mga mananampalataya at mga kapatid, dadating isang araw sa ulihan ng Biblia natin, nakasulat doon, a multitude which no man can number, they are praising God and they are shouting, power and glory and honor be unto the Lamb. Nagpupuri sila sapagkat nakarating sila sa finish line. Nakarating sila sa finish line. Alam niyo, kahit na pastor, nagdududa sa kaligtasan niya. Mind you, mga kapatid. Hindi po guarantee na pastor kayo, hindi dumadating sa stage ng buhay niyo na sinasabi niyo na, Panginoon, ligtas ba talaga ako? No? So we have to evaluate our lives. Kahit na matagal na tayong mananampalataya, there is constant evaluation, pagpapatibay ng assurance na. At dadating tayo isang araw sa sinasabi ng hulihan ng mga panahon. The New Jerusalem will go down from heaven and all of us will be there, and there is no temple, but God and the Lamb, because God dwells among His people. So mga kapatid, magpatuloy kayo sa maikling takbuhin natin. Ilang panahon na lang naiiwan sa amin. Salamat sa Panginoon. Nagkaroon pa ako ng opportunity makabot dito. Nawa ay lubusin ng Panginoon ang mga layunin niya sa mga bagay na naipahayag ngayon. Manalangin po tayo. Panginoon, ang iyong spirito lamang ang makapaglalapat ng mga salitang ito. Anumang paghihiyaw ng tagapangaral, ito isang patay na tunog para sa isang taong patay at hiwalay sa iyo. Kaya Panginoon, ikilos mo kami, mananampalataya o hindi, na mailapat namin ang mga salitang ito bilang pagaganyak sa aming mga kaluluwa, na kami magpatuloy sa mga kaparaanan na binigay mo sa amin. Dahil ikaw ay matapat upang maabot namin ang hangganan ng mga layunin mo sa amin. At kung meron man kaming kasama, isa o dalawa sa aming hanay na walang pagkakilala sa iyo, Panginoon, mahabag ka sa kanya. We plead for his soul. Maaring ito ay anak ng mananampalataya, bisita, panauhin, sino man sila, Panginoon, alam namin you have brought her under the sound of your gospel.
Ikilos mo nga ang kanyang kalooban at masumpungan niya ang kaligtasan na nagmumula sa aming Panginoong Kristo. Purihin ka sa lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.